Isa pong pinagpalang Tuesday morning, mga katots. At ngayon pong Martes ng umaga, ang ating magiging simpleng tanong, demanding. Bakit demanding? Ang ating ebanghelyo hinango pa rin kay San Lucas, Kabanata 17, mga talata 7 hanggang 10, ay paalala na naman sa atin ni Lord patungkol po doon sa buhay ng isang nasunod sa Diyos, buhay ng isang taong gustong maging tunay na mananampalataya. At ano yon, no? Yung isang ugali na kung saan sana sa ating katotohanan ng paggawa ng kabutihan, pagsunod sa Diyos, wala tayong hinahanap sana at ini-expect o dinidemand ng higit pa. Aking lilinawin ho ng kaunti ha, kasi siyempre lahat tayo gusto natin makarating sa langit kung ba tayo nagpapakabuti. Pero yung looking for consolations or demanding or expecting beyond yung sa ginagawa natin at kung yung ating pagsunod sa Diyos, tayo ho ay pinaalalahanan na mag-iingat doon. Why? Because sometimes, ang problema with demands and expectations is that it creates an attitude of entitlement. Maganda nga yung huling bahagi nitong ebanghelyo ito, sinabi na sana'y masabi natin sa Diyos lagi na ako'y alipin lamang niya at ginawa ko lamang ang dapat kong gawin. Alam niyo mga kapatid, kasi pag we go beyond that, nakikreate ang isang attitude minsan na dahil gumawa ako ng kabutihan, siguro naman pagpapalain ako ng Diyos. Dahil ako'y sumimba, aba naman, dapat naman siguro kumita ang aking negosyo. Expectations, demands. Na ang problema, it's our expectations, it's our demands. Ang problema noon, alam niyo mga kapatid, is that if we put this, nagkakaroon tayo ng sense of entitlement na we deserve, na karapatan natin, yung mga yun. Samantalang, it is a gift, it is a grace, it is a blessing that we are able even to believe in God and to have faith in Him, and then more so, to follow Him, to do things in the will of God or for the will of God. Ay isipin yung, lalagyan ba natin ng mga karapatan yon because we do those things? Sana hindi, no? At yun yung pinaalala sa atin. Pero, hindi ibig sabihin noon, wala, ha? Ito maganda When we do not demand, when we do not expect, mas nabubuksan tayo sa ganda and the amazing reality of what God gives us. Mas nagiging bukas tayo that we are more blessed than our expectations. We are supposedly nga dapat na-amaze na maraming bagay tayo natatanggap kahit pa nga hindi tayo minsan nasunod sa Diyos. Kahit pa nga. So it's not anymore an enabling demand. But rather, it is when we become who we need to become, it is God who gives us from His goodness. Ang kagandahan nun, God's goodness is much more and beyond our demands and expectations. Tayo nga mismo ang mamamangha sa kabutihan ng Diyos. Okay po, sana naging malinaw ng kaunti si Bishop. Pero it's a play Kaya lang masigit sa lahat, it's not about our attitudes in faith. Okay po. So sige po. Sana po, wag nating makalimutan na we become, sana, mga cyber missionaries po. Lagi sana mag-evangelize through social media. Ito na lang pong ating ito. Follow it. Like and share. Share po natin. Thought for the Day. Ganyan na rin po ang ating Instagram at Thought for the Day. YouTube channel natin, TFTD Blessed and Blessing. At ang ating TikTok at Thought for the Day. Pasensyahan nyo na si Atom. May aso kami dito. At syempre, pagbati natin happy birthday kay Saida Lial ng Apostoladong Panalangin, kay Gina Rosita Antig, kay Janessa Zulueta, kay Alma Rabang, ganyan na rin kay Fatima Mea. Happy birthday sa inyong lahat. Pagbati natin ng happy sacerdotal anniversary, 17 kay Father Jobel Luna at 16 para kay Father Richard Landing, mga pare ho namin dito. Let's pray for their fidelity and their holiness bilang pare. At syempre po patuloy yung paghiling natin ng prayers para sa lahat po na nangangailangan to, lalo na ho yung may mga karamdaman, and prayers for peace, lalo sa mga bansang ngayon ay may mga digmaan. At syempre, kung sakasakali naman, wala tayong dinidiman, ngunit amazed naman tayo sa kabutihan loob ng Diyos, ay di always be blessed and be a blessing.